Nasa linya natin, retired Supreme Court Associate Justice, dating Solicitor General, mga kapuso, isa sa mga personalidad, Weng, kung bakit meron tayong ginugunitang anibersaryo ngayon. Totoo yan. Nasa likod ng pagkapanalo po natin, si retired Supreme Court Associate Justice Francis Hardilesa. Justice, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po, Justice. Good morning, Joel and Weng. Oo, una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Kinocongratulate po namin kayo kasi kundi dahil po sa inyo, kay dating Pangulong Noynoy Aquino, Attorney Florin Hilbay, Totoo yan. ay wala po tayong ginugunitang anibersaryo po ngayon. Pero siguro magandang malaman na po natin, meron pa ba tayong pwedeng gawin na justice maliban po sa ginagawa natin ngayon para pasubalian yung pagturing po ng China bilang katatawanan? Farce ang ginamit eh. Oo. Farce ang ginamit na salita ni Wang Yi. Yung pagkapanalo po natin sa arbitral ruling, dapat na ba natin ituloy yung tinatawag nating second legal challenge, Justice? Opo, sa pananaw ko po, ang pinakamagaling na gagawin ngayon ng Pilipinas ay magdulog ng pangalawang kaso. No? Hindi ko nga maintindihan at noong 2023, noong mga September, ay nagpahiwatig si Secretary Rimulya. In fact, pinatawag niya kami, napunta kami doon and then nag-announce siya. And then noong 2024, may follow-up. Pero para wala ng follow-up nga, wala na tayong naririnig. Nakakabahala na si Secretary Rimulya ay nag-apply magiging ombudsman at hindi ko na alam kung anong mangyayari sa plano na yon. Tingin nyo ba meron pang pag-uusap maliban doon sa nakikita ho natin? Kung bakit parang Weng, parang parang may pumipigil no? Para isagawa natin ito, Justice. Well, sa matagal na panahon, ako po ay nagdudulog lang ng pwede ba tayong mag-file ng kaso. Ang aming naririnig ay ayaw ng Pangulong Marcos. Yun po ang... Bakit daw po ayaw? Hindi ko po alam kung bakit. Pero ang nakasanayan na nating gawin ngayon ay dumulog tayo sa Estados Unidos, makipagpatulong at saka dumudulog din tayo sa ibang bansa. Pero mainly, United States ang strategy natin ngayon. Parang yun ang nakikita namin. Pero Justice, yung pagdulog natin sa Estados Unidos, iba pang malalaking bansa, may magagawa pa yon kung halimbawa patuloy na nagmamatigas ang China, kung hindi natin gagawin yung second legal challenge. May silbi ba yon, Justice? Well, malaking bagay yung tulong ng Estados Unidos. Kasi meron tayong security treaty na pag may magsalakay sa anumang parte ng teritoryo ng Pilipinas, ay tutulong ang Amerikano. So napakahalaga yon. Pero ang sabi ko nga ay wala namang balakid, wala namang disadvantage kung tayo ay dudulog ng pangalawang kaso. Sapagkat ang China ay palaging sasabihin na farce ito. Sinasabi nila yan noon pa. Pero Justice, kung halimbawa, wala namang mangyaring gulo, pero binubuli-buli lang tayo. Hindi umaabot doon sa punto ng armed conflict na pwedeng mag-trigger ng MDT o Mutual Defense Treaty kung saan pwedeng mamagitna na at aktual na pumagitna ang Estados Unidos at kampihan tayo laban sa China. Pero kung wala po yung ganong klase ng insidente, nasa na silbi ng US? Magkakaroon ba siya ng parang impluensya para mapatigil ang China? So far, hindi natin po yun nakikita. Well, may malaking influensya ng Estados Unidos, no? Kasi malaking bansa sila. Marami silang armas. Yun ay hindi natin dinideny na kailangan nga we should be close to the United States. Pero ang labanan dito ay hindi lang naman sa puwersa. Opo. Tingnan mo ngayon every time na may press conference ang Chinese, sabi nila farce. So kailangan ang pangalawang kaso na nag-usapan namin noon ng Secretary of ni Secretary Rimulya ay ang environmental. No?
Kasi walang kaduda-duda na maraming damage na nagawa na ang China. So yun ang amin dalawa kami ni Florin Hilbay, ang aming hinihimok ang gobyerno na huwag niyong kalimutan na may damage na tayo. Mhm. Okay. Ito lang, ang paniwala pa rin o ang narrative pa rin ng China is itong sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi, orchestrated and manipulated by external power. So ang iniisip pa rin niya, nasa likod natin ng Amerika dun sa pagsasampa natin na reklamo diyan sa arbitral ruling o arbitral tribunal. Yun ang narrative pa rin na Justice? Well, hindi yun talagang narrative nila mula noon pa hanggang ngayon. Ngayon, ang narrative nila ay sasabi sila na ganun nga ang nangyari. So, ang dapat natin gawin ay mag-file tayo ng pangalawang kaso para hindi naman mahinto, para magkaroon tayo ng advantage. Kasi kung mag-file tayo ng environmental case, ilang bilyon yun. Palagay mo, in 3 years time, kung may makuha tayong panalo, ay it will put the debate into another plane. Yun ang sinasabi namin. Justice, na pag-aralan po ba ng team ninyo o ng grupo ninyo kung magkano yung dapat na, kung mag-environmental case tayo, may danyos tayong hahabulin, hindi po ba? Magkano yung napapag-isipan po ninyo na dapat habulin natin sa China? Well, wala. Well, kami ni Florin Hilbay we are outside the government. Opo. So, hindi kami involved sa mga, maraming nasa dyaryo, maraming eksperto, may Pilipino, may mga dayuhan, na may maraming pinapasabi na ito ang damage. It's in not only in the millions, but it's in the billions of dollars, of US dollars. Pero ang hinihimok nga namin, ang pag-file ng kaso ay kailangan ng preparasyon. So for example, nung panalo natin noon, mga more than 1 year din yun, almost 2 years, no? So nababahala kami na ngayon wala tayong ginagawa, marami tayong mga sinasabi, pero yun lang ang kulang natin, ang yung aksyon. Hindi kaya Justice takot tayo doon sa gastos. Kaya yung second legal challenge parang palakid para sa atin. Paano yon? Paano? Hindi kaya natatakot tayo sa gastos kasi sinabi nyo medyo malaki gagastusin natin dito para mag-file tayo ng second legal challenge. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit tayo ni Pangulong Marcos? Hindi, palagay ko hindi. Sapagkat ang unang kaso natin, we paid something, no? But yun ay nasa gobyerno ang mag-divulge kung magkano yon. Ngayon, marami na tayong mga batikan na abogado. In fact, ang suggestion ko, para makamenos tayo ng gastos, wag na tayo dumulog sa mga American or other lawyers. Kayang-kaya po ng Office of the Solicitor General. Ito naman, Justice, kung halimbawa ituloy natin yung environmental legal challenge na ito, manalo tayo ulit. Dahil maganda yung posisyon talaga natin at laban dito. Paano mo naman pasusundin ng China? Oo nga, doon sa una Kung pa lang doon sa ayaw. arbitral ruling, paano mo sila pagbabayarin? Halimbawa, agreement sa atin na arbitration panel o tribunal na panalo ang Pilipinas, magbayad ang China ng, halimbawa na lang, 300 billion sa Pilipinas. Paano natin sila mapapasunod doon, Justice? May mga patakaran sa international law. For example, pwedeng magkaso ang question diyan ay ang UNCLOS ba ay may power to give award. Tapos kung magbigay ng award ang UNCLOS, pwede ba tayong pumunta ulit sa isang malaking country where we can enforce it. So it will be a long process, but at the end of the day, I'm sure ang importante lang, Weng, ay nakaposisyon na tayo na meron tayong panalo. No? Yung parang ginawa natin sa arbitration, yung una nating panalo. Slowly, one at a time. Kasi hindi mo alam kung manalo man tayo, baka umiba ang leadership sa China, baka may
ay alam mo maraming kaso sa international law na ayaw magbayad ng isang bayan pero later on nagbabayad sila. Maraming ways of doing it. Mm-hmm. Well, pwede naman, may utang tayo sa China. Pwede naman hindi natin bayaran Write-off yan, na di ba? lang. Yes, may mga ganon. May mga ganon. So, Pwede. yung itong pagdulog ng kaso ay isa lamang. Hindi ko sinasabi na this is the only solution, no? Mm-mm. But napatunayan natin na kung sa kaso lang tuwid ay malakas tayo. Mhm. Now it Opo. will take some time, it will take a little bit of investment. Mm-mm. But sige lang ng sige. Now meantime, sabihin ng China, wala tayong right, it's a farce. Hindi natin mapigilan yung posisyon nila. Mhm. So we should help ourselves by having Filipino lawyers. Tapos I think in 3 years time so yun sana ang appeal namin sa Pangulo kasi ang makadesisyon lang dito ang Pangulong Marcos eh. Opo. Pero Justice, meron kasing tinatangka, di ba, Joel, na bumuo ng Code of Conduct dyan sa South China Sea, West Philippine Sea, whatever you call it. Pero kung magsasampa po tayo ng second legal challenge sa China, hindi kaya lalong magkaroon ng balakid sa pagbuo finally ng Code of Lumabot. Conduct. Oo. Mhm. Kasi Hindi, para hindi. magkakaroon ng Oo. lalong lalalim yung hidwaan, ganun po, Justice. Kasi yung joint na sinasabi mong tratado na we're trying to ang DFA ay nagkikipag negosasyon. Opo. Siyempre maganda 'yun kung ang lahat ng mga bansa ay magkaisa. Subalit ang nakikita natin diyan because that has been a long time project already. Mm-mm. So in fact that was an item decided by the Aquino administration na sige lang we should file because if we wait for that treaty walang mangyayari. Mm-mm. Oo, ganun ang explanation diyan. Never ba kayo natanong ng kasalukuyang administrasyon kung anong pinakamainam na gawin sa ating problema sa West Philippine Sea? Well, Natanong ba kayo? ang West Philippine Sea problem natin is a complex problem. May military, may foreign affairs angle. So ginagawa na ng gobyerno natin ang lahat na magawa ngayon except to file a case. Yun lang. Pero Because it's a complex, hindi masosolve yan sa palagay ko sa isang that we don't have a magic wand na will solve the whole problem. Pero ang sinasabi nyo nga, Justice, ito pinakamainam na gawin di ba? Well, Mag-file tayo. Itong Mag-file. pinakamainam sapagkat ang kukunti lang ang gastusin natin ngayon, nandiyan ang OSG, mag-file sila ng kaso, after so many years, we win. Now, how do we enforce the win? Yun. That's another challenge. Yun nga Kaya nga kung ito pinakamainam na gawin, bakit hindi ginagawa? Well, yun ang yun ang malaking question. Mm-mm. Pero sana maging malinaw na talaga yung dito direksyon ng gobyerno natin, 'di ba? Katulad ng kung may kailangan gawing legal na hakbang, bakit hindi? Kasi Joel, baka abutan na naman ng 2028 presidential elections na naman, Justice. May bago Kaya na nga naman tayong pangulo. Baka iba na naman ang diskarte din sa WPS. Yes, kasi yun pag-file ng kaso ay nasa poder ng pangulo lamang. So Okay. kami Totoo ay yan. nagtataka kung bakit imagine you have a Secretary of Defense. Mm-mm. No, I'm sorry, a Secretary of Justice saying we should file. That was 3 years ago. And then hanggang ngayon parang wala. Wala, oo. So anong nangyayari? Mhm. Ay hindi naman natin we are not in government anymore. Mm-mm. So I don't know what will happen, no? Yun lang sa nakikita namin ang isang hakbang na kulang. Yun. Kulang na kulang. Now, sabihin mo ay magagalit ang China kung mag-file tayo. Eh bakit nila sinasabing farce? There's nothing that we can do that will place us in a more difficult situation with China now. Yun ang tingin namin. Totoo Sige, yan. abangan namin yung mga development. In the meantime, Justice, salamat sa oras mo again. Oh, sir, thank you. you. Thank you very much. Thank you po sa paglaban sa WPS. Thank you po sa sir. inyo. Si retired Associate Justice Francis Ardilesa, magtataka ka. Hilingan, walang pinoprotektahan.